Solo, duet, quartet. Duet. Okay, sige. Ito mo isang mic. Sige na. Ito pa na. Ito lang yung mga dito bikin Joey. Ngayon sa bahay sa awit, mga para sa Panginoon. Awit pa namin awit yung boost. Everywhere tayo.
Amen po. Everywhere I go. Yan yung mga tension na mahilig gumala. Kaya saan pumupunta, no? At salamat po sa Panginoon ngayong umaga po ito. Dahil bigyan po tayo ng lakas ng Diyos. Salamat sa kagalingan ng Panginoon. Buhayin po siya sa lahat ng oras. At ngayong umaga po ito ay tatalakayin po natin ang napaka-controversial na alam niyo na parang sinasabi ng tao. Ang title po nito ay What's Wrong with Everybody? Sapagkat ito po ay tumutukoy sa tanong na sino ba yung tao? Ano ba yung tao? Ito po ay isang pinagtatalunan ng marami na kung saan daw po nagsimula ang tao. At ito po ay produkto, sabi po dito, ang tanong is, produkto ba ng milyon-milyong taon ng tao ay nalikha sa evolusyon? Diba? Ang paniniwala ng mga, yun ang paniniwala po ng tinatawag na mga philosophers. Paniniwala ng psychologists, paniniwala ng criminologists, paniniwala ng atheist na walang Diyos. Walang tao. Ibig sabihin, ang tao ay nilikha. Hindi nilikha. Natasun lang siya. May tumutok. Tapos, billion years sa lumipas. Ayan, nagkaroon ng amoeba. Malap sa amoeba, sakit yun, di ba? Sa tubig. So, yun. Ha? Di ba yung matiyan? Amoeba ka. Di ba? Amoeba, in short ng amoeba. Yan yun, sa tubig yun nakukuha. Ngayon, doon taon naman ang lumipas. Nagkaroon ng buntot yung amoeba na yan. Yan po ang nangyari dyan. No? At kung susuriin natin ang katanungan ito, ay dapat hanapin natin sa Biblia. Di ba? Ang Biblia ang lahat magsasagot sa lahat ng katanungan. Yung totoo ba na ang tao nga ay bunga ng evolusyon? Kaya ang kinakailangan natin ipatunayan dahil yung evolusyon nila wala namang prueba. Hersey lang yun eh. Sinabi kasi noon, tapos hanggang ngayon, wala naman silang prueba na talagang ang tao ay bunga ng evolusyon. Kasi yung ganon, eto yan. Kung ang tao nagsimula sa maliit na tinatawag na tadpole, tapos lumaki siya, naging palaka siya, tapos naging unggoy siya, tapos kalaunan mo, naging siya, yung Neanderthal man, di ba? Gano'n. Tapos siya, natuwid na siya. Tapos nagsasalita na siya. May hawak na microphone. Gano'n. Ngayon, dapat ganyan din ang tao pag sinila. Malit mo na siya, tapos hanggang tumatagal, lumalaki siya. Diba? Dapat gano'n yung proseso. Hindi, tao agad eh. Gano'n, diba? Kasi, ito yan. Sabi nga, man was created in the image of God. Yan ang katotohanan yan. Sabi po sa Tagalog na sinabi, sa verse 26, Genesis chapter 1, at sinabi ng Diyos. Hindi nyo ha? Lalangin natin. Natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. At magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa ipakawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Hindi kayo, sa katotohanan, dalangin natin ang tao. Sabi ng Bible, okay? And God said, let us make man in our own image after our likeness.
Yan po yung image and likeness, yung larawan at wangis ng Diyos. Na magkaroon daw po siya ng kapangyarihan. Malinaw po eh. Sa verse 27, sabi niya, so God created man in His own image. In the image of God created He him. Diba? Ang tinukoy dyan, muna si Adan. Sa kasimula ang nilikha. Sabi doon sa verse 7. At ito po yung tinatawag na crowning work of God's creation. Yung pinaka-sabihin natin na pinaka-the best na create ng Diyos. Sabagat nasa atin po yung tinatawag na the best creation ng Panginoon. Sabagat kung titignan po natin yung katawan po natin, lahat po yan ay nasa ayos. Yung mata nandito, yung tenga dito, yung ilong ito, at napakaganda ng pagkakagawa sa atin. Hindi po pwede na dalawang ilong, isang mata. Diba? Yung bibig, dalawa rin. Yung tenga, isa lang. Hindi po pwede, tapos yung kilay, isa lang. So, gano'n, isa lang. Dalaki yung mata mo, tapos isa lang yung kilay mo. Diba? Perfect kasi ang pagkakagawa ng Panginoon sa tao. Kasi nga, kumbaga, ito yung alam niya na i-create na pinakamabuti. Bagamat kinuha tayo, ito yung pagkakagawa, kinuha tayo sa alikabok. Alikabok na walang kwenta, binawalis lang natin sa bahay yun. Pero tignan nyo pinom ng Diyos. Nilagyan niya ng ilong, tapos hiningahan niya. Tapos yung tao ay naging kaluluwang may buhay, sabi ng Bible. Hindi imagine, di ba? Isipin mo na lang, alikabok yan. Tapos ito nagkaroon ng saysay, di ba? Ganyan po ang tinatawag ng perfect creation ng Panginoon. Eh makikita po natin, pag-aaral natin mabuti, napakapalad natin. Kasi hindi tayo create ng doon ng gaya ng hayop. Pwede naman eh. Di ba? Pwede naman. Na sabi nga nila, di ba, sabi sa evolution, tayo daw po yung pinaka magandang uri ng unggoy. Sabi nila. Alam niyo sino nare-react? Yung mga unggoy. Nagagalit sila dahil hindi natin katulad yung tao. Hindi na nila katulad yung tao. Sila nagagalit eh. Hindi yung tao. Ano po? So, yan po ang sinasabi ng Bible. Malinaw po yan. What is meant by image of God? Ano ba yung image na to? Tandaan natin ang Diyos po ay wala siyang katawan. Wala siyang imahe talaga. Kasi espiritu siya eh. Ang image na tinatawag dito, image and likeness, ay walang iba kundi yung tinatawag na intellect, emotion, and will. Na? Meron tayong intellect, may talino tayo, may emotion tayo, may will tayo. At ganyan din ang Panginoon, di ba may emotion siya, nagagalit siya, umiiyak siya, natutuwa siya, tapos siya ay mayroong intellect na walang kagaya. Siya lang meron. Kasi all-knowing siya. Makapangyarihan siya, lahat alam niya, walang taong hindi niya kilala, walang bagay sa mundong ito na pwedeng itago sa kanya, lahat ng uri ng kasalanan alam niya, mga ginagawa natin sa hindi nakikita ng tao, alam ng Diyos. All-knowing siya eh. May intellect and may will, di ba? Kaya nga, thy will be done eh. Sabi ng Panginoon. Sabi, may will siya, may will din tayo. Yun ang tinatawag na image and likeness of God. Kaya maling naisipin natin na ang Diyos ay may mukha. Nagagaya natin. Sabi ni Soriano, ang Diyos daw ay may buwit. Dahil nakaupo daw siya eh. Nakaupo sa kanan ng Diyos. Hindi naman kalukuhan. Ginawa mo literal, wala kang image, paano mo sasabihin may buwit? Diba? Yan yung mga maling itinuturo sa tao. And, sabi po dito, ito po ay requirements sa tinatawag na personhood. Ang tao kinakailangan na may spirit, may intellect, may will at may tinatawag na emotion. Kasi pagka wala ang tao niyan, baka hindi siya tao. Baka robot siya. Diba? Wala siyang emotion eh. Oh. Kaya, pag sinabing person, ibig sabihin, may intellect, lahat yung kompleto yan. Ano po? So, yan po ang malinaw na sinasabi ng Bible. Si Adan at si Eva ay
create ng Diyos na walang kasalanan. Perfecto sila nung create ng Panginoon. Handa natin, ito ang nais ng Diyos sa tao. Maging perfecto sapagkat yun ang image ng Diyos. Perfecto siya eh. Kaya lang, kamaya tingnan natin kung ano nangyari sa tinatawag na sangkatauhan. At si Adan ay nilagay at si Eva doon sa tinatawag na perfect environment. Alam mo ba ninyo na yung Garden of Eden ay perfect environment doon? Ano doon lahat ng pagkain, lahat, mabumuhay sila doon. Kaya lang wala namang kanin doon. Kasi sa panahon nila Adan at Eva, prutas ang kinakain nila. Ano? Kumakatay sila ng mga hayop, yun ang pangalan nila, karne nila. Pero yung mga prutas na tayo, napaka-agad na siguro, walang ano eh, walang chemical, walang ini-inject doon. Sapagkat wala pa naman nun eh, napakasariwa, bawat prutas mo, kakainin mo siguro, hindi masarap. Kasi perfecto yun eh, may tubig. Kahit anong gawin nila doon, pwede. Kaya lang, ito, dumating na sila sa tinatawag ng pagkabagsak doon sa tinatawag na kasalanan. Babasahin natin yung Genesis chapter 3 verses number 1 hanggang number 6. Babasahin mo natin, no? Sabi po dito, now the serpent was more subtle than any beast. Sa Tagalog din natin. At ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinmang mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, yan. Kasi nagawin na doon yung babae si Eva doon sa tinatawag na forbidden fruit, forbidden tree. Sabi po dito, at sinabi ng ahas, sabi po dito, ay tunay ba na sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy, mga punong kahoy, isa lang naman tinutukoy doon, dapat tinutukoy ng Panginoon eh. Sabi niya dito, alinman sa mga halaman sa punong kahoy, di kami makakakain. Tapos sabi niya, datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan, ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong hihipuin. Wala naman sila lang dito gano'n eh. Kakain lang eh. Dinagdagan niya, na huwag hihipuin, baka kayo'y mamatay. Verse 4, sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Tignan nyo tignan nyo yung pag-articulate noong talata ng Bible ng serpent. Sapagkat talastas ng Diyos, magaling siya eh. Diba? Magaling siya maging-conversation. Sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaon ay madidilat nga ang iyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos na nakakikilala ng mabuti at masama. Yung curiosity pumasok na kay Eva. Ano? Diba? Mga gano'n. Di ba tayong tao, di ba gano'n? Pag nabola ka, maniniwala ka. Di ba gano'n yun? Ano? Siyempre malaki na interest na makukuha ko dito, di ba? 80%, 40% may interest, so marami na. Ikwentuhin mo na yun eh. Di ba? Yung mga nangbubudol, ikwentuhin mo na yun. Ayos, sa isang ganito, isang buwan, dalawang buwan, kakakuha na akong maraming pera. Ganun yan eh. Same strategy ng serpent. Tapos ito na, verse 6. Nang makita ng babae ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mata at kahoy na mananasa upang magpakapantas ang tao. Ay kumita siya ng bunga niya at kinain at binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya at ito'y kumain patay. Yun na. Doon na pumasok yung tinatawag na kasalanan. Sapagkat sa talatang ito sa verse 6, ano doon yung pride of life, lust of the flesh, and lust of the eyes. Yung tatlo na yan, ang pinaka-effective
na sangkapan ni Satanas na ginagamit. At same, hanggang ngayon ganun pa rin ang ginagamit. Wala namang bago eh. Wala namang bago sa ano na to eh, sa strategy ni Satanas. Yun pa rin yan. Wala namang ano eh. Sabi nga, there's no new in this world. Walang bago yan. Okay? Tapos, yung forbidden fruit na to, sa Garden of Eden, ano doon pa rin yung biyaya at pag-ibig ng Diyos na binigay sa tao. Di ba nagkasala na sila? Eto nga eh. Di ba nagkasala sila sa Eva? Di ba pwede naman mag-create ng Panginoon ng panibagong tao? Tama di ba? Pwede naman eh. O sa pera ka na, hindi ka nagkasala ka na ito. Kaya-create ulit ako ng bago, magpuporwala ka ulit ng dun sa ano, para ito'y walang kasalanan dito. Pwede eh. Pwede nyo nang patayin yung dalawa. Kasi nagkasala, pero hindi ginawa ng Diyos. Bakit yung habag at pag-ibig ng Panginoon at doon sa tao? Kaya makita dyan, di ba? Kasi sa totoo lang, iisipin mo. Kapangyarihan naman siya eh. Siya pwede maglikha, pwede pumatay. Dapat gano'n na lang. Parang sa gano'n pa rin bagong tao, walang kasalanan. Tapos sasabihin niya, oh yan, kinain ni Eva at Adan yan. Huwag ka na pupunta dyan, patutokso ka ulit ng Satanas. At pag natokso ulit, gawa sa ulit. See? Diba? Pero never ginawa ng Diyos yan. Kasi yung habag at pag-ibig ng Panginoon ay nasa tao. Hanggang ngayon sa atin, ganun din. Kasi yung kasalanan na pumasok sa liputan, damay-damay na po hanggang ngayon. Sa lahat ng isisilang sa mundong ito, ang sabi ng Bible, siya ay mayroon kasalanan. Si Adan at si Eva ay pinili nila na yung suwayin, yung tinatawag na utos ng Diyos. At ang Diyos ay ginawa po niya yung mga bagay na ito. Yung habag at pag-ibig ng Panginoon ay ibinigay sa tao. Sapagkat kapag ang tao ay hindi nagsisi ng kanyang kasalanan, ang sabi ng Biblia, siya po ay patay sa kasalanan. Ephesians 2 verse 1. Ito po ang sinabi ng Bible. And you have ye quickened, who were dead in trespasses and sins. Yan po ang tao. Tayo po ay mga patay sa kasalanan. Kaya ang taong patay sa kasalanan, wala siyang pagnanasa patungkol sa mga spiritual na bagay, sapagkat yung kanyang espiritu ay patay. Ang nais niyang gawin ay yung mga bagay sa mundong ito. Bakit? Kasi patay nga sa espiritu eh. Di ba? Patay siya. Ano ba ang makukuha ng patay sa espiritu? Eh di puro kamunduhan. Lahat ng ginagawa niya ay parang pansarili niya lang. Kung kapag ang tao ay tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at sarili nagpagligtas, yung kanyang espiritu ay mabubuhay. Doon pa lamang siya magkakaroon ng pagnanais na makilala ng lubusan ng Panginoon, pagbabasa siya ng Bible, makikinig siya ng salita ng Diyos, at mananalangin sa Panginoon sapagkat yung espiritu niya ay mayroon ng desire na tinatawag na sumbamba sa Panginoon. Bakit? Buhay na yung espiritu niya eh. Tandaan nyo, lahat ng tao may espiritu, may kaluluwa, may katawan. Hindi ko pwedeng walang espiritu ang tao. Meron yan, patay nga lang. Di ba? Kasi namatay siya dahil sa kasalanan. Dahil kay Eva, kay Adan, yung ginawa nila, lahat ng tao ay lahat na. Damay-damay na. Pero ang ganda no? O hindi maganda kundi, isipin mo ha, isang tao lang ang gumawa. Hawa-hawa na. Hanggat may tao, may kasalanan. Kasi ito yan eh. Kung ang tao, mayroong special lang Diyos na nilikha na walang kasalanan, dapat siyang tagapagligtas. Diba? Granting na gano'n, halimbawa, magkikreate ako ng tagapagligtas nyo. Tao rin na walang kasalanan. Kasi tutumusin si Adan at si Eva, patay lahat. Pero hindi niya ginawa. Bakit? Sinakripisyo niya ang Panginoon Jesucristo sa langit. Nagkatawang tao, siya na naging sacrifice. Para maintindihan natin na yung habag at pag-ibig ng Panginoon ay walang katulad. Siyempre yung tatanahimik ang Panginoon doon. Okay lang yung kanya sinasamba siya ng mga angel doon, ginawin na siya ng mga Kristiyano doon. Tapos pababa siya dito, tapos parurusahan lang siya. Sipin nyo, di ba?
Pwede naman sabihin ng Panginoon, yung anghel na lang doon, si Gabriel na lang. Pwede naman siya magkatawang tao eh. Pwede niya naman gawin yung gagawin ko eh. Pero hindi eh. Kasi sabi ng Diyos, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Hindi ko appointed Son. Nagtatago na ngayon yung appointed Son. Diba? Hindi mahanap-hanap. Oh. Kasi kung appointed Son siya, dapat harap ng Senado, hindi naman siya maharap eh. Talaga wala siya kasalanan, sabihin guilty siya. See? Nagulog-gulo tuloy yung buhay niya. Huwag parang wala na siya kayong peace of mind. Siyempre po, hinahanap siya ng mga pulis. Sundalo, pulis, SWAT, lahat. Nandun na. Sa Davao. 30 hectares pala yun. Tapos baka yung underground, may underground pa. Baka mamunta sa impyerno eh. Di ba? Mabukay na siya sa ilalim. Di ba hanap-hanap ng pulis eh? Nadidetect daw yung heartbeat. Hindi, hindi mabira. Hindi, kung hindi gano'n mo. Oh, may heartbeat dito ah. Nandun daw sila sa ilalim. Baka mamaya, mga heartbeat yung mga nasa impyerno eh. Di ba? Yun ang mahirap yan eh. Appointed Son eh. Pero sabi niya, begotten Son. Pag sabi begotten Son, nag-iisa lang siya. Diba? Kaya nga mga kapatid, mga minamahal, kung unawain natin mabuti, palalalimin natin yung pagpunawa sa bagay na ito, ay talagang hindi natin lubos paisip yung kabutihan at kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos sa tao. And we are all sinners and act like it. Diba? Romans 3:3 sabi niya, sapagkat nanusulat, walang matuwid, wala kahit isa. And then pagkatapos doon sa verse 23, sapagkat lahat tayo ay nagkasala at hindi tayo nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. So ganyan ho ang ginawa ng kasalanan sa atin. Yan po, wala pong matuwid kahit isa. Sabi ng mga pilosopo, there is no righteous. Di ba may righteous sa Bible na yung righteous eh? Hindi, ibig sabihin daw ng righteous na yun ay complete. Sabi ng isang tagapagturo. Okay, so Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Kaya nga mga kapatid, inuwain natin mabuti. Lahat ng tao na nagkasala ay nakabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya kahit anong gawin natin mabuting gawa, ay hindi pa rin tayo maaabot doon sa pamantayan ng Panginoon. Sabagat ang napakataas ng standard ng Diyos. Yung 10 Commandments, mataas yung standard niya. Pag nagkamali ka ng isa, nagawa mo siyam, lahat, invalido lahat yun. Di ba? Wala naman nakagawa ng 10 Commandments, naka-perfect, wala eh. Kasi isipin ko, galang mo yung nanay at tatay mo, doon pa lang sablay na tayo. Kung sumago tayo, gano'n na lang. Diba? Tapos, ano ba, huwag kang papatay. Huwag kang mga ngalunya. Kasi isip natin, mapatay tayo. Diba? Yung mga kaaway natin, yung mga may sama ng loob tayo. Sana masagasaan na siya. Di ba gano'n? Hindi ba natin sinasabi, pero iniisip natin. Aba, sabi ng Bible, pag inisip mo yan, para mo na rin ginawa. Yung katumbas mong paggawa eh. Sa isip natin, nangalunya tayo. Yun na yun, totoo na yun. Parang aktual na siya. Yun ang sabi ng Panginoon eh. Kaya nga mga kapatid, hindi po pwede na tayo ay pa-perfect natin yung 10 utos ng Diyos. Ginawa lang ng Panginoon yun para yung mga Israelita that time ay makita nila yung tama at mali. Kasi hindi nila ma-distinguish kung ano yung tama at anong mali. Parang ganito, pag mag-illustrate ka ng isang maliit na sapatos, kailangan mo ng malaki. Tama? Para maintindihan ng tao kung alin yung maliit, anong malaki. Pero ginawa ng Diyos eh. Kaya nagmasa ng 10 Commandments, ito yung pamantayan ko, ito yung dapat ninyong gawin. Para nasa ganun, maintindihan ninyo na yung ginagawa ninyo ay hindi puro tama. Kung kasalanan, ibig sabihin, may pamantayan ka, ito pala yung tama, ito yung kasalanan. Diba ganun ginawa ng Diyos? Despite of, mayroon na siyang ginawa 10 Commandments, ganun pa rin, kasalanan pa rin ang ginagawa nila. Sumusuway pa rin sa Panginoon, tinatalikuran pa rin ng Diyos. Sabagat sumusunod sila at sumasamba sila doon sa mga Diyos-Diyosan na kung saan sila napupuntang lugar, yun ang ini-introduce sa kanilang Diyos, kaya madali silang maloko. Yung mga Israelites, madaling maloko. Di ba? Kaya nga sabi nila, wala na si Moses, patay na siya. Isang barasang wala eh. Iguan mo kami ng Diyos para yun ang sambahin namin. Yung kapatid naman ni Moses, kagulo ko naman, o sige, kunin niyo yung papintas niyo at ating sunugin. At pagkatas i-hul pa natin, yung ginawa nila golden calf.
Sipin mo yung paano, hindi pinimagine ko, paano ba nila na yung natunaw, paano nila nahulma. Kasi ang ginto, kapag siguro, sa mainit na kapoy, natutunaw siya. Pero yung hulmahan, saan nila ginuha yun? Yung mga ginto na yun na tinunaw nila, galing sa Egypt yun. Dala-dala nila sa wilderness. Sana wala nang ginto silang nadala para wala sila maanong ibig eh. Siguro pag wala, buhangin na lang. Diba? Diba? Gagawin nila yung buhangin. Buhangin eh. Di ba nagawin pa sa Boracay gano'n? Nahulog pa yun. Kaya walang tubig. Paano sila? Paano tayo walang tubig? Diba? Gano'n niya. Gagawa sila ng paraan para gumawa sila ng mga itong papira, yung mga sterility. Alam niyo pa na gano'n tayo mga Pilipino? Narinsado, di ba? Minsan magtitiwala sa Panginoon, minsan hindi. Diba? Ito kaya si Lord. Tanungin mo pa, no? Lord, totoo nga ba? Eh, bigla sumagot. Patay ka ngayon. Dududa ka ba? Hindi. Kapit bahay mo rin pala yun. Okay? Alright. So, totoo po na ang tao ay na-image ng Panginoon. Nagdinan natin, dapat bumagsak ang tao sa kasalanan. And, panghuli, ito maganda. Sa pamamagitan ng biyaya niya, through the grace, the second Adam restores the image. Sino ba yung second Adam? Si Jesus Christ. First Adam, nag-disobey, pero second Adam, nag-obey siya. Ayun, no? So, yung disobedience ni Adam, na una, ay bumulusok tayo lahat ng tao doon sa tinatawag na kasalanan. Romans chapter 5 verse 12. Na sa unang tao, kaya sa unang tao, wherefore as by one man sin entered, sabi niya saan? Into the world, and death by sin. And so that upon all men, for that all have sinned. Diba? Lahat ng tao, dahil sa unang Adan, sa kanyang pagsuway, lahat ng tao ay napahamak. Lahat ng tao ay nagkasala sa Panginoon dahil sa kanya. Pero, buti na lang, may second Adam. Wala pong Black Adam, mga kapatid. Si Dwayne yun. Kasi ano pala si Dwayne Johnson? Si Dara. Okay. Sabi nito, Christ's obedience makes salvation available to all. Ito naman. Kung ang unang Adan ay lahat nagkasala, yung ikalawang Adan naman ay available sa lahat ng tao ang kaligtasan. Depende lang kung pipiliin nila na sumampalataya kay Kristo. Kasi may may option eh. Diba? For God so loved the world that He gave His only begotten, that whosoever, yun. Ang sino mang manampalataya. Kapag hindi na nampalataya ang tao, hindi siya maliligtas. Kaya nga whosoever eh, kung sino. Diba? Meron kang will na binigyan ng Panginoon. So kung pipiliin mo na manampalataya, may buhay ka, walang hanggan, hindi ka mababa. Pero kung hindi mo pipiliin, nasa tao naman yan. Kasi ang kaligtasan naman po ay hindi sa pilitan niya. Yan po ay ipinapaalam at sinasabi natin sa kanila na ganito, ganyan. Pag hindi ka tumulong kay Kristo ay mapapahamak ka. Depende sa kanila kung maniniwala sila o hindi. Kaya nga ang Panginoong Jesucristo, nung siya po ay nasa atin, available na po yung tinatawag na kaligtasan sa lahat ng tao. Romans 5, 18 to 19. Yan. Therefore, as by the offense of one, judgment come upon all men. To commendation. Even so, by the righteous of one, the free gift came upon all men, and unto justification of life. Pero, dahil doon sa isang tao, for us one by man, verse 19, for us by one man's disobedience, many were made sinners. So by
the obedience of one shall many be made righteous. Diba? Dahil daw dun sa isang sumuway ay naglasang kasala. Pero may isa na sumunod at tayo naman ay nagkaroon ng tinatawag na katwiran sa Diyos. Napakaganda mga kapatid ang ginawa ng Panginoon sa atin. His death, kumbaga, niredeem tayo ng kamatayan ni Kristo. Ephesians 1:7. Tignan natin, ang sabi ng Bible. Dahil sa kanyang kamatayan, tayo ay, tinubos. In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Diba? Napakayaman ang biyaya ng Panginoong Diyos para patawarin tayo sa ating mga kasalanan at tayo tinubos sa kanyang tinatawag na precious blood. Wala po pwede tumubos sa ating mga kapatid. Maliban doon sa dalisay na dugo ni Kristo. Kasi kung hindi po siya sinaksa sa tagiliran, walang dugong aagos. Wala tayong tinatawag na redemption. Hindi tayo makatutubo sa kasalanan. Kailangan talaga siyang sasakit dito para may tumigil na dugo. Yung dito, kulang yun eh. Hindi ko kayo yung mga dito, natulungunin. Kailangan talagang tumagas talaga. Kaya nung natuyuan siya ng dugo, doon siya namatay. Sabi niya, Father, I commit my spirit. Yun, nalagot na siya ng higa. May nagbiro ka eh. Kaya daw ang Panginoong Yesu Cristo ay, di ba, umano na lang, umano. Kasi, nung pinanom daw sila suka, naghintay daw sila ng charo. Kaya, yun na paghintay. Ganun na. Ng mga tao na gano'n. Blasphemy. Okay? So, yun po mga kapatid ang sinasabi ng Bible. Yung kanyang muling pagkabuhay ay garantiya po ito na karoon tayo ng buhay. Okay? His resurrection guarantees that He lives to keep us. Romans 1:4, masabi niya, Romans 1 verse 4, for us, we have many members in Romans 1. Yan. And declare to be the Son of God with power. You see that? Diba? Sabi ng Bible, and you become the power to become the sons of God. Dito, dinideklara na tayo ay anak ng Diyos at meron tayong kapangyarihan. Hindi ito yung kapangyarihan na idululong ka ng batwa tapos lilipat kayo dito. Yung kapangyarihan ito, the power over sin. Okay? Kapangyarihan na mapagtagumpayan yung mga kasalanan. And according to the Spirit of holiness, by the resurrection from the dead. Kaya tayo mga mamamatay, mabubuhay tayo pagdating ni Kristo. Bubuhayin tayo ulit kung tayo ay mamamatay sa mga panahon na ito. And, sabi po dito, His Spirit dwells within to enable us to live righteously. See that? Tayo ngayon ay binuhay ng Panginoon. Ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin upang tayo mabuhay na tinatawag na katwiran. Colossians 6:19-20 na yung ating katawan ay tinatahanan ng banal na Espiritu. Corinthians and Corinthians. 1 Corinthians 6:19-20. Yan nyo basahin natin mga kapatid. Ready now? Read. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. Verse 20, for ye are bought with a price, therefore glorify God in your body, and in your spirit which are God's. Diba? Sa Panginoon lahat na meron tayo sa ating katawan. Wala ng Espiritu sa Diyos, lahat yung katawan natin sa Panginoon din. Siya ang lumikha niya. Hindi natin pwede sabihin na ito, akin to. Diba? Yung pera ko, akin yun. Wala tayong pag-aaral sa mundo dito. Yan lang po ang may sasabi ko sa bawat isa.
Kaya nga hindi ko pwede natin sabihin harap tayo sa Panginoon, Lord, ito mayaman ako, marami akong pera, matalino ako, naku mga kapatid. Hindi yan po pwede, hindi ubra sa Diyos yan. Sabihin ng Panginoon sa iyo, yun nga, matalino ka na. Saan galing talino mo? Isipin mo kung ano. Sa'yo naman Panginoon na ako, pala eh. Hindi wala ka naman mag-aaral sa mundo ito talaga. Kaya dapat lang, marapat lang. Nakilala natin ang Panginoon na siya talagang may-ari ng lahat. Yun ang totoo niya. At siya ang lumikha sa akin, ayon sa kanyang wangis at larawan. Huwag kayo maniwala sa evolution. Nilulungo ko lang tayo niya. Na-encounter mo na ba, Adrian, wala ka na-encounter sa school niyo, wala ka gano'n. Meron, di ba? Pagka-alis, gano'n eh. Usapin niya sa college, sa kolehiyo. No? Nagtatalunan niya. Hindi ba? Sabihin mo na lang, basahin mo yung Bible. Ito, Genesis chapter 1, para maniwala ka. Sabi ka ko, may ebidensya kami, ito. O, may tatalo ko ba sa ebidensya namin, Bible? Kayo, ebidensya nyo, nakakahasa lang. Wala naman kayo pinipresent na ebidensya. Kaya mga scientists, di mo sila niniwala. Kaya kasabi ng isa, kaibigan niya, ay talaga makumbinsi na may Diyos talaga. Ayun, ginawa niya, pumunta sa isang kwarto. Ginalagay siya ng mga pero ay mundo, sa universe, lagyan niya yun. Ay kompleto yun. Lahat ng Jupiter, Mars, lahat kompleto. Pinapunta niya doon sa kwarto. Sabi ko, ay maniwala kayo, sabi niya. O, halika. Ngayon, pinakita niya. Ayan, may mundo. Sa tingin mo, mag-i-exist na lang yan dyan na ganyan. Sabi niya, hindi. Ako gumawa niya. Huwag ibig sabihin, may gumawa din sa universe. Parang kakaroon sa ng pag-iisip na gano'n. Hanggang sa makubulisin siya na mayroon kang gumawa. Sabi niya, yung kuha na yan. Sino gumawa niya? Tao. Ngayon, may mga tao naman na ay maniwala na may Diyos. Okay? Sabi nila kasi, ang salita ng Panginoon ay gawa lang ng tao. Di ba sabi nila yan? Ano ba niniwala? Gawa ng tao yan. Ay di dapat pala huwag maniwala sa upuan. Dahil gawa ng tao yan eh. Di ba't nauupo ka? Eh ba ganon? Eh kasi may mga pilosopo din dapat nasa upo mo. Ang tawag doon, ika-counter mo yung kanyang pilosopuan. Kasi kung hindi ka lang iigig, mamimihasa yung mga yan. Bawa, hindi ko naman nakikita ang Diyos, para naman maniniwala. Tanungin mo kung nakita niya yung utak niya. Nakita mo utak mo? Hindi. Huwag ko maniwala, may utak ka. Di ba dapat gano'n? Ay, maniwala ba yung Diyos eh? Kaya na faith, di ba? Faith, sabi nga, is the substance of things not seen and the evidence of things hoped for. Oh, evidence ng mga hindi mo pa inaasahan at ebidensya din na talagang hindi mo nakikita. That's sin nga eh, di ba? Ganun ang pananampalataya. Nananampalataya ka sa Diyos na hindi mo nakikita, pero, di ba? Sabi ng Bible, makapangyarihan siya. O hindi mo siya nakikita kasi nga wala naman siyang hindi. Hindi totoo na yung Diyos na nakikita natin na may imahe siya. Diba? Na iba-iba naman ang imahe. Yung isa, papayat. Ito, mataba. Diba? Yung isa, maitim, nasunog. Kasi kung Diyos mo susunog, payag ka ba yan? Kapag gabar na yung Diyos mo masunog. Akala ko, ang Diyos ang nagsusunog. Diba? So, duwa-duwa, sinunog niya yun eh. Oo. At ang Diyos ang bibigyan ng damit, tama? Eh bakit yung Diyos nila, dinadamitan? Sabi nga ng Psalms 115, okay? Sila na may ilong, hindi nakakahinga. May bibig, hindi nakakapagsalita. May mata, hindi naman nakakakita. May kamay, hindi naman nakakatangan. Sila na mga sumasamba ay magiging kagaya nila. Ito, sila. Kung sinasamba mo, itong mga ginawa ng tao, magiging kagaya. Totoo yun. Bagay, sila, may ilong sila.
spiritual eh. Hindi naman sila nakakakilala ng pag-spiritual na bagay. Kasi bulag sila eh. Physically blind sila eh. Kaya nga hindi nila kinikilala yung katotohanan kasi nabulag na sila doon sa paniniwala na yung Diyos na yun ay Diyos talaga. Kaya sabi ng isa, umpisa sa pare eh. Sabi niya, Father, mag-umpisa lang. Oh, bago yan, tanungin mo na kita ng Diyos. Ganun ba? Sabi marami yung kati na yun, no? Sa 2, 3, 4. May kilit pa nga, kilit yung ganun. Diba? May bata. Marami yung kati. Huh? Hindi. Umuwi ka, magtanong-tanong ka. Kung ilan ng Diyos. Asalam mo yung pare, di ba pasok? Parang mag-umpisal ka, no? Oo. Ay, huwag ka muna pumasok ka natin. Tanong yung kinala ba, Diyos? Sabi niya isa. Hindi ka papasa. Ako, dinamihan ko na, hindi pumasa. Ikaw pa isa lang. Hindi ka papasa. Tara, uwi tayo. Isa lang, ikaw. Ako nga, marami na eh. Hindi pumasa eh. Dapat eh, para maintindihan natin, sa creation pa lang, pinapakita na yung Trinity. Di ba? God, sabi dyan, di ba? Sabi niya, let us create, di ba? Men in our image. Plurality ko yung plural. Ang tawag doon, Elohim. Yung salitang Elohim is plural form yun. Yung Eloi ay single lang. Kaya nga, Elohim meaning plural ka. Lalangin natin. Wala naman sino makausap dito ng Panginoon. Anghel ba? Hindi. Si Jesus Christ nandun na that time. The Holy Spirit nandun na. Hindi pa nga lang nagkakatawang tao. Okay? Yung mga anghel na nagkatawang tao, hiniram yung katawan sa tao. Kasi si Kristo alam anong nagkatawang tao. Pag anghel, kinukuha niya yung nangihiram siya ng katawan sa tao para makita siyang yung image niya ng ano. Di ba sila nagpakita doon sa kay Sarah, tapos kay Lot, tatlo yun. Si Jesus Christ yung isa doon, tapos dalawa anghel. Ganun yan. Ang tawag ng Kristo, diba? Lagi exist na si Kristo sa Old Testament. Ang tawag ng Kristo, ibig sabihin, si Kristo ay naduduna mula creation hanggang sa papakita siya kay Sarah, doon sa mga Sodom at Gomorrah. Ganun yan. Kaya lang, nung New Testament na, ito na, nagkatawang tao. Kaya, yun na yung umula sa Isaiah. Okay? So, Trinity, tandaan nyo yung Trinity kasi, God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yung iba naman, oneness. Sinasabing oneness, yung Espiritu, yung God the Father, God the Son, isa lang. Parang ako, tatay ako, pastor ako. Tapos, ano pa ba? Tatay, pastor, tapos, ano, kumari, katrabaho ako. Ganun. Yung isa lang ako. Hindi. Sa Book of John, chapter 5, verse 7 nata. Ilagay mo nga dyan. 1 John 5:7. Or 5:8, tingnan natin. Dito tingnan nyo ang Trinity para may ano mo lang dito sa inyo kasi baka nagtatanong kayo. Ayun o, di ba? Okay, for there are three, di ba? That bear record in heaven, di ba? Sa langit, the Father, the Word, and the Holy Ghost. Yung word na yan, sa John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was God. And the Word was with God, and the Word was God. John 1:1, dito mo? John 1:1. Talaga nga, capital W yan ha. Hindi yan small. Dahil ako diba kita nyo? In the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. Sino ba yan? Si Kristo yan eh. Kaya, ito yung sa John chapter 1, 1 John chapter 5 verse 7, tinanggal yan sa ibang sa ibang salin. Sa New International Version, wala na yun. Sa ibang salin, wala yan. Kaya King James lang meron ganun. Kasi inuumit nila. Unti-unti tinatanggal. Inaalis yung mga katotohanan. Ganun sa tanong mga kapatid. Kaya hindi lahat ng Bible mga kapatid, authorized na basahin natin. Kasi nawawala yung ibang marami silang tinanggal.
May thousands of words na tinanggal nila. Kaya King James ginagamit natin kasi ito talaga yung nare-deactivate talaga siya. Kaya yan lahat ng doktrina natin. No? Okay? Yan sinasabi ko sa inyo. King James ang ating ginagamit. Hindi sa ano pa man, kundi yan talaga yan. Okay? Tayo po ay manalangin. Tumayo po tayong lahat. Ang naming Diyos, nawa po ay nagkaroon kami ng kaalaman, Panginoon, na kami ay very special creation po, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa inyong ginawa.